Hiniram mo ang iyong anak na maging Mesiyas at Panginoong pinag-urusan mo ng Espiritu Santo. Kami mga kasalo niya sa pagtatalaga sa iyo ay maging katuwang-tuwa niya sa pagtubos sa mga tao sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Magpipuwa ka. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Hiniram niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayon ng iligtas ng Panginoon, yaw ang mga tao na hiniram niya, at upang lupitin ang lahat ng mga kaaway. Ako'y isinugo upang aliwin ang namumulila, upang ang tumatangis ng mga taga-Siyon ay kanilahin. Sa halip ng lungkot, awin mo papuri ang iyong awin. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakailangan. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niya sa sacerdote. Ang kayamanan ng ibang bansa ay inyong makakanta. Aarihin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pagkaalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagawin palaan mo ang mga tao at tapat sa akin. Walang magkakipad ang aking gagawin. Itong lahi nila ay nakikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay nakikilala sa gitna ng bansa. Sila ay tinilang anak ng Panginoon saan man makita. At tatawagin bayang pinagpala. Hiniram ng Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nagbuhay sa mga patay, at hari na mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang libing mula maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alamaan, makikita ang lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng libing sa lupa. Magkagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Magsitayo ang lahat sa pagbigay ng galang ng Panginoon. Louis.
Noong panahon yun, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang kinalaman. Gaya ng kanyang kinalaman, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamahiyan. Tumili siya upang pumasok. At binigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dahil kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bintang na sila'y lalaya, sa mga bulan na sila'y makakakita, upang bigyan ng lumagal ang mga sinisigi, at ipahayag ang Pangilitas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod si Enoch. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad na ngayon ang bahagi ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon Minamahal ko mga kapwa ng Diyos. Ang mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng larawan ni Jesus bilang hiniran ng Diyos na maging Mesiyas at Panginoong pinag-utusan ng Espiritu Santo. Dahil dito, siya ay naaral sa mga lupa ng mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo at nagpatawad ng mga kasalanan. Ito ay ginampanan niya ng buong katapatan. Upang ipagpatuloy ni Jesus ang gawain ito, humirang siya ng mga alagad at binigyan sila ng kapangyarihang katulad ng sa kanya. Upang huwag matapos ito sa kanila, sila rin mismo ay humirang ng makakahalili upang ang mapanligtas na gawain ni Jesus ay makabasa ng mga sumasampalataya sa kanya. Ang mga inordinang obispo, pari at diakono ang sumalog sa gawain. Ang tatlong mahalagang gawain ng mga inordinan ay ang magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng sakramento at maglingkod sa simbahan, lalilingin sa mga lupa sa diwa ng pagmamahal. Kasabay ng pagbabasbas ng Krisma sa Eucharistia ito, sasariwain ng kanilang pari ang kanilang pangako bilang natapat na tagasunod ni Jesus. Sa ganitong pagkakataon, ang ating Santo Papa Francisco ay may mga payo upang ang buhay paglilingkod ng isang inordinan ay maging katulad ng kay Jesus. Ang mga sumusunod ng mga pangungusap ay galing sa ating Papa. Ang sabi, ang paring nagpapakumpisan ay hindi dapat tumilos na para pag siya ay sa buong audience o kaya isang ordinaryong kaibigan naman. Sa halip,
dapat maramdaman ng nag-uupisan ang pagmamahal ng Diyos na matapos mawala ang kanyang anak ay hinanap ito. Gayon din naman, dapat madama mula sa pari ang pagmamahal ng pastol na humahayo upang hanapin ang naligaw na buhay. Si Papa Francisco noong may pagpapakapisal sa Basilika ni San Pedro sa Roma, bago siya umupo sa kanyang kumpisan, ay lumapit muna sa isang pari upang siya mismo ay magkumpisan. Isang mabuting halimbawa para sa aming mga bispo, pari at diyakono. Ang puso ng pari ay puso na bukas at handang matas ng nangyayari sa kapaligiran. Ang puso nito ay hindi lamang nakabatay sa ordinaryong damdamin o emosyon. Sa halip, ito ay nakaugat sa kaikultura ng awa ng Jesus. Awa ang pinakadakilang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong manghinawa sa pagdinig ng awa mula sa Diyos. Nagsalita rin ang Papa ng mga praktikal na bagay tulad ng pangangailangan sa mga parokya na magkaroon ng malinaw at maasahang schedule ng pagpapakumpisal na doon ay sigurado kayo pari na nakaupo sa kumpisalan at sa simbahan. Sinabi ng Papa na ang mga pari ay inordinan upang maglingkod. Sa ganitong diwa, ang obispo ay hindi nagmamayari ng diocese katulad ng pari na hindi nagmamayari ng parokya. Sa halip, dapat ituring ang lahat ng ito ay pag-aari ng Panginoong Kristo. Ang banal na ordeng sa kanyang tatlong antas ng obispo, pari at diakono ay ang sakramento ng paglilingkod bilang pastor. Ipinagkatiwala ni Jesus sa mga apostol ang pangangalaga ng kanyang kawan at sa bawat panahon, Panginoon ng tagapaglingkod ay kumikilos upang maranasan ng sambayanan ang natatanging pastor na si Kristo. Bilang pagsunod kay Jesus, pinangunguluhan ng pari ang pamayanan bilang tagapaglingkod. Ang kanyang buhay ay puno ng marundong na pagmamahal para sa simbahan. Lubusang inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ikalinis at ikababala ng simbahan. Kaya naman ang pari ay dapat laging panipagpuli ng biyaya at kagalakan ng kanyang ordinasyon sa pamamagitan ng pananalangin, pagkukumpisan at pag-aalay ng misa araw-araw. Sa kanilang paglilingkod, ang obispo at ang pari ay dapat lagi nakikipag-ugnay kay Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at ng Biblia. Ang obispo na hindi nagdarasal, hindi nagninilay ng salita ng Diyos, hindi nag-aalay ng misa araw-araw, at hindi regular na lumalapit sa sakramento ng pagkukumpisan. Ganoon din ang pari na hindi gumagawa ng mga ito ay napapalayo kay Jesus. Bilang buhay, ang kanyang buhay kabanalan ay nagiging malabnaw o patakbuhin. Sabi ng Papa sa kanyang umilihan sa mga pari noong misa ng Krismas o nakaraang taon, ito ang hinihiling ko, maging mga pastor na may memory ng Diyos. Dumago naman tayo sa ibang usapin. Ang mga pari ang pangunahing tagapagpahayag ng mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, siyempre, nagdadala ito ng kaligayahan. Ano kaya? Ang mga pari kaya ay maligaya? Kayo ng mga delegates, iba't ibang mga parokya na narito ngayon, tatanungin kayo. Sa palagay na ninyo, ay masaya ang mga pari na naglilingkod sa inyo? Hindi kumbinsi.
Ulitin ko. Yes. Parang hindi ako kumisito. O baka kayo hindi kumisito. Kayo mga mananampalataya, ang mga pari na naglilingkod sa inyo, sa palagay ninyo, ayon sa inyong karanasan, ay masasaya lang. Mula sa lalamunan. Tatanungin naman natin ang mga pari Kristo. At makikinig ang mga mananampalataya sa sagot ninyo. Kayong mga pari na hindi lang na tagapaglingkod ng mga mananampalataya ang kanilang mga naligat ay naririto. Kayo ba ay masasaya? Ang mga mananampalataya ay masaya na marinig na kanilang lingkod pari ay masaya na. Sa buong mundo, may humigit kumulang na 413,000 na mga pari, 413,000. Si Monsignor Stephen Rossetti, isang pari na naglingkod sa loob ng 30 taon, isang lisensyadong psychologist at isang professor, ang gumawa ng pag-aaral sa tanong na masaya ba ang pari? Inipon niya ang mga pagsasaliksik na ginawa ng iba't ibang mga tao, maging ito ay mga taong simbahan o hindi. Tungkol sa ganitong tanong, lumabas sa kanyang research na 90%